natatandaan nyo ba yung tour guide doon sa Intramuros na si Carlos Cedran? Yung binastos po yung mga nagpe-prayer rally doon sa Manila Cathedral? Yung mga grupo ng tinatawag ng mga pro-life, mga kapuso, yung pinasok niya yung Manila Cathedral yun, kung ano. Aba, gumawa na naman ng eksena. Kailan nangyari ito? Si Carlo Mateo may flash report. Kailan may eksena si Carlos Cedran, Carlo? Ngayon umaga na naman at may kasama pa siyang grupo, yung Catholics for Reproductive Health Bill ay nagsasagawa ngayon ng pagpipiket. Dalawa yung tumbok nila, nakaharap sila dito sa Manila Cathedral at yung iba naman ay nakatutok dito sa tanggapan ng Commission on Election dahil ngayon pa yung huling araw ng pagpapa-accredit bilang party list ng mga iba't ibang grupo, partikular na tinutuligsa ng grupo itong pagpapa-register o nais na makapasok ng tinatawag na pro-life group bilang party list. Ako, sinusulat na naman niya. Isang, may nakasulat na naman, Damaso. Damaso na naman yung sinulat niya sa isang placard. At nakasama pa niya yung ibang mga Katoliko, nakabayonet sila at sinasabing dapat di umano ay hindi nakikialam ang simbahan, pati yung mga pro-life group para makisama na sa politika. At sinasabi ni Carlos Cedran ngayon na ibang karakter ang kanyang... Anong karakter ka ngayon, Mr. Cedran? Kung may niligan ako si Lord Ogat. Lord Ogat ba? Sino raw? Lord ano? Seryoso, Lord Ogat. Lord Ogat. Okay. Ano yung pinakapunto ng pagkilos yan? Lord Ogag daw, Mike. Pwede ba yun? Lord Ogag. Lord Ogag? Ano? Oo. Ang objective ngayon ay to assert yung separation ng church at state sa Pilipinas. At kailangan natin magkaroon ng Pilipinas ng mas progressive na pag-iisip. Kailangan natin mag-progress. We have to fight against the conservatism that's holding us back. Particular yung sinasabing ninyong pro-life group? Yung pro-life group. Papasukin nila yung mga lumang isipan, yung mga conservative na pag-iisip. At yung pag-iisip na yon, yun ang talagang nahaharang ng progress ng Pilipinas. So we have to look to tomorrow. We have to really be more forward-looking talaga. Itong kasama mo ngayon, Catholic for RH Bill, ano? At kasama rin nila si dating Health Secretary Alberto Romualdez. Bakit RH? Mga Katoliko ba yan? Mga Katoliko to, Mike. Mga Katoliko kayo? Nagkukumunyon ba yan? Nagkukumunyon kayo? Apo. Nangungumpisan ba sila? Apo. Okay. Nananalangin kayo? Nandunubena ba sila? Ano yun, Mike? Ano yun, Mike? Nandunubena ba yung mga yan? Nagdunubina ba kayo? Nobina? Alam yun. Hindi niya alam. Hindi niya alam yung nobina. Katoliko pero hindi nila alam kung ano yung nobena? Oo, nobina. Oo nga. Sige, pero sige. tatanong lang. Katoliko ka rin. Hindi po ako excommunicated. Wala pa akong memo. Sabihin mo nga mag-cruise siya. Marunong ba mag-cruise siya? Tanong mo nga, Carlo. Pag mag-cruise, pagka-antanda, ito kayo. Nag-confirmation ako. Lahat ng sacraments. Cruise. Mag-cruise ko yung pakrusin mo ngayon. Kaya na ngayon mag-cruise, mag-antanda. Titignan ko. Ayun, sige. Ayun, Mike, meron eh. Nag-antanda siya, nag-cruise siya, Mike. Marunong, walang lindol, walang kidlat, walang dilubyo ako nakita. Walang ibang naranda. Pero marami rin sila ngayon dito, no? May dala ba siyang rosaryo sa bursa? Ang rosaryo... Direct pakibuton mo nga ako. May dala ba siyang ganito sa bursa? Rosaryo sa bulsa. Meron daw ba? Wala pong dala. Pero may rosaryo naman ko sa bahay. Meron siya sa bahay. Meron siya sa bahay. Ilan, Mike, sa mga nakikita ko rito, ang imposisyon ng paniniwala ay hindi makakatolikong gawa. Petisyon ng pro-life o ang pro-life ipasura. Ayan. Yun ang ilan sa mga... Salamat, Mr. Sheldon. Thank you so much. So, okay, marami-rami sila ngayon dito. Kanina, nakatutok sila dun sa harapan ng Manila Cathedral. Ngayon, dito naman sila tumututok sa harapan ng COMELEC dahil ngayon nga, yung huling araw na sinasabing pagpaparehistro, magpapa-accredit bilang party list group para sa nalalapit na midterm 2013 election. Ang inyong kapuso, Carlo Mateo ng GMA Super Radio. Super Radio, DZWB, Last Report! Ang oras po natin mga kapuso ay alas 8:37. Double B sa News TV.